Mahuadong, kausap kita. Bingi ka ba? Ikaw ang bingi. Bingi ang buong pamilya mo. Ikaw, Mahuadong, baliw ka ba? Ayaw mo na bang magtrabaho? Buti naman, nagpaplano akong magtanggal ng empleyado. Ikaw ang una kong sisibakin. Sige. Sige. Tanggalin mo ako, tingnan natin kung sino ang matatanggal. Gago ka? Ikaw. Mahuadong, nababaliw ka na ba? Ano yang ugali mo? Noong una, naawa ako sa'yo kaya ka pinapasok? Ganyan ka sa akin? Buwan. Kumuha ka sa akin 20,000 piso daw para makapasok pambayad sa training. Pagkapasok ko, ano? Tinrain mo ba ako? Pamilya mo? Ibalik mo pera ko. Ikaw, pinagkakalat mo ako. Binigay ko sa'yo ang maraming taon nagpagod na parang hayop, araw-araw nag-overtime para sa'yo, araw-araw umiinom para sa'yo. Ano nangyari? Nawala pa ang buhay ko. Dahil sa'yo. Ngayon, tatanggalin mo ako. Tao ka ba? Siya. Tingnan nyo, nakita nyo ba? Alam niyang tatanggalin siya. Sige. Kaya tama na, nababaliw na. Tama na, bilis-bilis. Tumawag kayo ng 120. Sige, tawag sa 120. Kahit papaano matagal ka ng empleyado, bakit ka naman nagagalit? Kahit tatanggalin ka, hindi pa tapos ang proseso. Supervisor, Lynn, supervisor mo pa rin siya. Humingi ka ng tawad. Pamilya mo? Tumahimik ka. Sino nagsabing magsalita ka? Gusto mo bang sabihin ko lahat ng kalokohan mo? Mahuadong hinampas mo ko? May sakit ka ba? Kung sino-sino pinagagalitan mo. Oo, may sakit ako. Nabulagan ako. Noong una, tinuruan kita. Tinuruan kita ng buong puso. Ano nangyari? Ano ginawa mo sa akin? Ikaw ay walang utang na loob. Nagmakaawa ba ako sa'yo na turuan mo ako? Kasalanan mo. Ikaw ang tanga. Pamilya mo? Ma, bakit ganyan siya? Ano nangyari ngayon? Nababaliw na. Ano tinitingnan nyo? Sinasabi ko sa inyo, wala rin kayong maganda. Nag-order kayo ng pagkain, kape, hati-hati. Pero sa akin ako lahat. Gumagastos. Sige, ngayon. Kayo kung hindi nyo ibabalik ang pera, hindi tayo tapos. Baliw. Baliw. Mahuadong, ikaw. Ikaw ba ay sinapian ng masamang bagay? Karaniwan, kahit hindi ka makapagsalita, ngayon iba-iba ang paraan mo para magsaya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sa tingin ko, kami ang sobrang bait sa kanya. Ginong Lynn, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Direktang ipahayag ang listahan ng mga tatanggalin. Siya ang unang paalisin. Ano ang sinasabi mo? Umalis ka. Kayo dalawa halika, bilisan nyo at pigilan siya. Bilisan nyo. Bilis. Huwag kang lumapit. Bilis. Pigilan siya. Makikipag-away ako sa iyo. Ginoo Mahuadong, baliw na siya. Baliw na. Lynn, ikaw, ang taong ito. Paano ka naging supervisor? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Nang aasar ka sa mga babaeng kasamahan. At pinabuntis mo ang isa. Pinilit mong mag-resign. At saka, ang iyong kaibigan, na walang pinag-aralan, in-employ mo sa kumpanya. Alam niyo ba? Noong nakaraang buwan, ang bonus para sa quarter, hindi ba ito naibigay? Ay kinuha ng dalawang ito. At inubos nila. Kasinungalingan niyan. Tigilan nyo ang pag-video. Kakasuhan kita ng paninirang puri, Mahuadong. Tatawag ako ng pulis ngayon din, ipapakulong kita sa bilangguan hanggang mamatay ka. Magpakailanman hindi ka na makakaahon. Tatawag ka ng pulis, ha? Di tatawag din ako ng pulis. Pagdating ng pulis, ikaw ba? O ako ang hulihin? May ebidensya naman marami sa phone ko. Anong ginagawa mo? Totoo pala ang sinabi ni Maikaw Manyak. Magnanakaw. Hindi nabigay ang bonus noong nakaraang buwan. Kayo pala itong dalawang buhong. Tumahimik kayo? Ako gago ka. Magaling ka pala. Ikaw pala ang nagkalat ng tungkol sa pagliligaw ko. Papatayin kita ngayon. Fuck you ka. Ang kuneho ay hindi kumakain ng damo sa tabi ng pugad. Kinuha mo pa ang bonus ko. Hindi ka ba natatakot na mabulunan? Tumigil kayong lahat. Tagapamahalalin, hindi ako pumunta rito para mag-announce ng tanggalan.
Wala si Wuchi sa listahan. Bakit kayo nag-aaway? Amo, hindi ito. Amo Go, pumunta ka para tanggalin ako, di ba? Mabuti naman. Ibigay mo sa akin ang dapat kong sahod at kompensasyon. Wala na akong gana manatili sa kumpanya. Ma Hwadong, di ba? Wala na rin akong gana makita ka. Nandoon ang pinto. Maaari ka nang umalis. Alice, Alice. Sabi ko ibigay ang sahod ko at kompensasyon sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Siya, Ganyan ba siya palagi magsalita? napakayabang. Siya dati. Antisocial. Psychopath. Ito. Lahat ito sinira niya. Siya nga. Hindi may karapatan ka bang humingi ng pera? Tingnan mo ang ginawa mo sa opisina ko. Sinira mo ito. Hindi. Ngayon kailangan mong bayaran ako ng 50,000 pesos. Kung hindi, huwag kang aalis dito. Oo, magbayad. Kayong lahat, pare-pareho lang kayo. Hindi niyo ako babayaran. Sige, kukunin ko na lang. Ikaw, Anong gagawin mo? ikaw. Tayo, ikaw. Nagrebelde ka na. Baliw, baliw, baliw talaga. Nasaan ang mga security? Harangin siya. Tumigil. 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 Ang aking puno ng pera. Ang aking pusa ng swerte. Ang aking feng shui ng yaman. Feng shui ng yaman? Hindi ka na nga tao. Gusto mo pa yumaman? Nagpapangarap ka. Ano ang nangyari sa amo? Sagot ko na ang gastos sa ospital niya. Sige, tapakan niyo siya. May patay. May patay. Masamang amo. Hindi nagbabayad. Siya ang masamang tao. Hindi niya ako binabayaran. Binugbog pa ako. Magbigay kayo ng hustisya. Wala bang batas? Boss, Ito, ako. Sasaktan pa ba siya? Wala nang saktan. Hindi mo ba nakita may hawak siyang cellphone? Nagli-live siya, di ba? Ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang cellphone niya. Kayong dalawa? Walang kwenta. Layo, 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 alis. Tara, tara, tara. sinasabi ko sa'yo, kahit dumating ang emperador, isasama ko siya sa problema. Bahala ka na. Ikaw, Tama na. Bilisan mo. Tawagan ng finance. Bayaran mo siya agad. Ikaw, pagkatapos mong makuha ang pera, umalis ka na agad. Umalis ka na. ang sakit. At kayo, kahit na masama kayo sa akin, hindi ako magiging masama sa inyo. Makipag-usap muna. Ngayon, libre ko kayong sasabihan ng listahan ng mga tatanggalin. Shuli Liu Silidong, Zhang Pengfei, Lahat ng listahan ng pagtanggal. nasa kamay ni Wuchi sa cellphone. Ano ito? Binigyan na kita ng pera. Ano pang kinukunan mo? Tigil. Tigilan mo na ang pag-video. Binigyan na kita ng pera. Ibaba mo ang cellphone mo. Totoo pala ito. Isa akong veterano ng kumpanya. Kahapon, niloko mo akong kumuha ng kliyente. Gusto mo lang akong gamitin? Diba? Hindi. Makinig ka sa paliwanag ko. Ikaw, boss ko. Ikaw, lalaking walang hiya. 3 beses tayong nag-sex. Sabi mo itataas mo ang posisyon at sahod ko. Pero sa huli, gusto mo akong palayasin. Ikaw, sinungaling. Umuwi na tayo. Doon na mag-usap. Umuwi pa raw. Patayin siya. Huwag siyang patayin. Huwag siyang patayin. Teka. Makinig kayo sa akin. Ang mga hindi natanggal, huwag kayong masyadong masaya. Para makatipid, tinanggal niya ang mga janitor. Simula ngayon, kasinungalingan, maghahalili kayo sa paglilinis ng banyo. Kaya, kung gusto ninyong matanggal, gawin na ninyo agad. Kung hindi, mahuhuli kayo, wala na siyang pera. Kasinungalingan. Hindi ganyan ang totoo. Sinabi ko sa'yo, babae ka. Bakit ayaw mong mahawakan ko? Kaya pala kasama mo itong ulol na ito, nagkakasundo kayo. Kaya pala, araw-araw tinatanong kung nasa bahay si Mrs. Buong araw akong nag-i-clock in para sa'yo. Itinuring kitang kapatid. Pero sumiting ka sa asawa ko. Linisan mo ang bibig mo. Dahil nahuli mo na, hindi na ako magtatago. Diborsyo. Make, bakit ang aga mo ngayong umuwi? Hindi naman natanggal sa trabaho? Sa itsura mong talo? Hindi nga sa'yo. Papatayin ko kayo. Ano ba iyan? Makwadong, bitawan mo. Papatayin ko kayong dalawa. Papatayin ko kayo. Mahuwadong. Lakas loob mo akong saktan. Pagbalik ng kapatid ko, hindi kanya papatawarin. Make, Maye, mali na ako, pwede na ba? Tigilan mo na. Kung tuloy mo pa, may mamamatay. Wenro, 7 taon tayong magkasama. Nasayang lang sa aso. Mahwadong. Alam mo ba sa buong buhay mo ano ang pinakamalaking trahedya? Ay ikaw ay may pagmamahal lang. Walang pera. Mage, may pera ako. Ma,
Ibibigay mo lang sa akin si Mrs. Ganito. Magpresyo ka na. Marami kang pera, ha? Si. Simula nang ikasal kami, magkasama kami. Ang dowry ay 88,000. Pagkatapos siyang pakasalan, hindi siya nagtrabaho kahit isang araw. Inilipat niya ang buong pamilya niya rito. Lahat ako ang sumagot, hindi ako hihingi ng sobra. Dalhin mo siya. Si, deal. Pumunta tayo ngayon sa civil registry para magdiborsyo. Pero, ang anak ay sa akin. Panaginip mo yan. Bakit sa iyo mapupunta? Hindi naman iyo ang anak. Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi naman anak mo ang bata. Bakit sa iyo mapupunta? Hindi mo naman akala na magkakaroon ka pa ng anak na lalaki. Sa tingin ko, dapat. Maraming salamat kay Kuya Wang. Napina, tatay ka niya ng ilang taon. Kaya pala kayong dalawa. Ay matagal na kayong magkasundo. Walang masarap pa sa dumpling. Sino ba naman ang mag-aakalang magiging magalang ka? Araw-araw mong sinasabi na magaling magluto si ate. At lagi mo akong iniimbita sa bahay para kumain. Ayok kayong dalawa. Kuya Ma, wag naman ganyan. Ang pangit ng mga salita mo. Kung iisipin, utang na loob pa namin sa iyo na nagpakilala sa amin. Pero, ang mas ikinahihiya ko na pinaalagaan mo ang asawa ko at anak sa loob ng maraming taon. Salamat ha. Ay, anong ikinahihiya? Bobita talaga siya. Pero sa pag-aalaga sa amin ng nanay at anak, may konting kabaitan naman. Kung hindi dahil sa bahay na ito, hindi ko naman papakasalan ito. Sira ulo. Huwag mong awayin ang tatay ko! Anak, ano sinabi mo? Ako ang tatay mo. Sinungaling! Si Chuwang ang tatay ko, sabi ng nanay ko. Mahwadong, mahwale, laking galit mo ha. At nagmamay-ari ka pa ng kutsilyo. Ikaw na sweet. Halika. Sige, patayin mo ako. Taga mo ako. Kung hindi mo ako papatayin, apo kita. Simula ngayon, maghihiwalay na tayo. Pre, ibenta mo tong bahay na to sa isang araw lang. Bibigyan kita ng 20 porsyon. 20%? Sige, Mr. Ma. Asahan mo. Bahala na sa akin. Si, Hindi mabuksan ng lock. pinalitan mo pa ng code. Sinong demonyo yan? Nangangahas mang ahos sa sikat ng araw? Mahwadong, pinalayas ka na namin. Sino pumayag na pumasok ka? Lumabas! Sinira niya ang pinto natin. Hindi ganun kadali. Paalisin. Bayaran mo. Sabi ko sa'yo, ito ang bahay ko. Kayo dapat ang umalis. Ah, ikaw na demonyo, makinig ka sa akin. Ibinigay ito sa akin ng anak ko, para sa pangkasal ng kapatid niya. Bilhin mo ang pinto, bayaran mo, umalis ka. Kung hindi, tatawag ako ng pulis, ipapahuli ka. Maniniwala ka ba? Nakapangalan sa akin ang titulo. Kayo, nang walang pahintulot ko, pinalitan ang lock at inagaw ang bahay ko. Sinasabi ko sa inyo, Tatawag ako ng pulis ngayon. umawag ka. Ikaw, matandang enggot. Pinalaba mo ako ng underwear mo, pinamasahe mo ang paa mo. At pinagrocery mo pa ako. Ikaw na demonyo. Pinapalo mo ako, pinapagalitan mo ako. At ginagawa mo akong alitin. Pre, bahay na to, sayo na. Alisin mo ang mga basura na to at palayas. Dagdagan ko pa ng 10%. Sige po. Mahwadong, ikaw na demonyo. Nakapili na po ba kayo? Alin ang gusto ninyo? Lahat.
ba? 30 taon na akong nabubuhay. Hindi ko pa rin maintindihan ang buhay. Pero, hindi ko inakala na sa 3 araw na ito, naunawaan ko na. Sa 3 araw na ito, naging malinaw na sa akin ang lahat. Sulit na ang buhay ko. Tumalon kayong lahat. Ako ang magbabayad ngayon. Gang, sulit ang buhay mo. Alam mo ba? Ang galing ko, walang nakakakita. Lahat umaapi sa akin. Ang asawa ko, ng kaibigan ko, ay nakipag-sex. Ang anak kong lalaki, hindi lahat ay tunay kong anak. Inom. Pasensya na po, na-max out na po ang credit card ninyo. Si, swag. Hindi sapat ang balance. Nagpapanggap na mayaman pero pulubi. Baliw ka na yata, hindi mo ba tiningnan kung kaninong lugar ito bago pumasok? Ano? Huwag sa mukha, mali ako. Mahigit 10,000 ang isang suit. Mahigit 5,000 ang damit, bago pa ako nagsusuot, napunit na. Ang daya ng luxury items. Yung basurero, bakit siya kamukha ni Mahwadong? Yung may berdeng buhok. Nakakainis. Ngayon pa, bakit mo binabanggit ang walang kwentang iyon? Pwe! Baka namamalikmata ako. Tuloy lang. Baliw ka ba? Bulag ka ba? Daan ba ito ng kotse? Hoy. Bago ka lang, di ba? Hindi mo alam ang patakaran. Teritoryo ko ito. Hindi po, Manong, umiinom lang ako ng tubig. Hindi ko naman kukunin ang bote mo. Alis. Ano, pagkatapos mong uminom, tatakas ka? Sa iyong itsura, bata ka pa, hindi ka pumapasok sa trabaho. Pumunta ka rito para kunin ang basura ko. Walang hiya, mamatay ka na. Manong, hindi ako nangongolekta ng basura. Tara. Wala na akong trabaho. Naibenta na rin ang bahay. Naubos na ang pera. Natapos na rin ang pagpapanggap. Mali ang sinabi ng matanda. Hindi na sayang ang buhay ko. Hindi ako namatay. Muling nabuhay. Nakapanood ka na yata ng masyadong drama. Sa buhay, walang problemang hindi malalampasan. Oo nga. Tapos na ang buhay. Ang Diyos ay may laban sa akin. Kahit gusto kong mamatay, ay hindi ako mamatay. Asawa. Bakit ang tigas ng puso mo? Kung may mangyari sa iyo, iwan mo kaming mag-ina, hindi na ako mabubuhay. Anong ginagawa mo dito, masamang babae? Lumabas ka. Sir, pakihinaan po. Ang asawa nyo, nang makita kayong walang malay. Ilang beses nang nahimatay sa pag-iyak, saan kayo makakahanap ng ganyang asawa? Hawenro, wala kang hiya. Anong ginagawa mo ngayon dito? Pinagtatawanan mo ba ako? Asawa. Noong nakaraan, dahil na ospital ang anak natin, humiram ako kay Wang Lei at ginamit niya iyon para bantaan ako. Kaya ko nasabi iyon. Hindi ko sinasadya. Lahat ng pagkakamali ay kasalanan ko. Asawa. Huwag mong banggitin ang anak, tuwing nababanggit iyon ay naiinis ako. Lalaki ka pa ba? Nagkamali lang siya ng pagkakamali na maaaring gawin ng sino mang babae. Patawarin mo na siya. Asawa. Pwede mo akong paluin o pagalitan,
Pero hindi mo pwedeng gawing biro ang sarili mong buhay, biro. May cancer ka, isang malaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naiintindihan ko na, sa tingin mo ay hindi na ako magtatagal, kaya sinadya mong puntahan ako para pagtawanan. Wala akong ginawa. Si Wang Lei at ako ay tapos na. Siya ay isang malaking sinungaling. Sa halip, ikaw, asawa ko, sa akin at sa ating pamilya, ay nagbigay ng sobra, ngunit hindi kita pinahalagahan. Ngayong may cancer ka, ang tanging hiling ko ay sa natitirang mga araw, alagaan kita ng mabuti. Asawa, bigyan mo ako ng isang pagkakataong tubusin ang aking kasalanan. Kahit na, alagaan kita hanggang sa magdumi. Walang problema. Bakit biglang nagbago ang babaeng ito? Ano ba talaga ang nasa isip niya? Wenro, wag kang magpanggap na mabait. Nandidiri na ako sa'yo. Lumayas ka na. Tatay! Anong nangyari sa'yo? Lumayo ka. Hindi ako ang tatay mo. Mahal, pakinggan mo ako. Noong araw na nag-away tayo, parehong galit. Sinadya kong magalit ka, kaya sinabi ko yun. Si Xiaoming natin ay tunay mong anak. Tatay, huwag mo akong iwan. Wenro. Hindi pa ba sapat ang panloloko mo sa akin? Iniisip mo ba akong tanga? Hindi. Si Xiaoming talaga ang tunay mong anak. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Si Xiaoming talaga ang anak ko. Peste kang bata ka. Bakit ka nakatulala? Humingi ka na ng tawad sa tatay mo. Pasensya na, tatay. Mali ako. Hindi dapat ako tumulong sa iba para magalit ka. Kapag malaki na ako, aalagaan kita. At mag-aalaga sa iyo hanggang sa huli. Uhaw ka na ba? Kukuha ko ng tubig para sa iyo. Anak, alagaan mong mabuti ang tatay mo ha. Sasagot si nanay ng tawag. Kumusta? Mahal, kumusta ang plano? Huwag kang mag-alala. Si mahuwadong na lalaki malapit ng maagaw natin ng mag-ina. Buti na lang noong umuwi ako sa pag-aayos ng mga gamit, nakita ko ang medical report niya. Alam mo ba, lahat ng beneficiaries ng insurance niya ako lahat. Go, mahal. Ito ay parang paggamit ng basura. Isang malaking magandang gawa. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Mahuwadong, gusto mo bang mamatay? Ang hindi magagawa ng Diyos, kaya kong gawin. Asawa ko. Napagod ka na ba sa pagkakahiga? Hugasan ko ang mga paa mo. Ako na lang, okay na. Hindi pwede. Ikaw ang aking asawa. Trabaho ko talaga ang mag-alaga sa iyo. Dati, hindi ako marunong. Simula ngayon, ganito. Mag-alok ng tsaa at tubig. Maglaban ng medyas at underwear. Ako na ang gagawa. Ikaw ang nagtatrabaho para sa pamilya. Mahirap na nga iyon. Wenro, MM. mga 7 o 8 taon na tayong kasal. Ngayon ka lang naging ganito ka malambing. Nars, ang asawa ko ang haligi ng aming tahanan. Kaya kailangan mong bigyan siya ng pinakamagandang gamot. Kahit magkano ang gastos. Kahit. Ipagbili ang bahay at lahat ng ari-arian. Magbebenta ako ng dugo. Gagawin ko ang lahat para gumaling ang asawa ko. Ang bait mo naman. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Asawa, okay ka lang ba? Iniwan ko ang gamot dito. Tandaan mong inumin ito sa tamang oras. Asawa, ingat, mainit. Totoo bang nagbago siya? Kung ganun, lahat ay worth it. Ano ba yan? Hindi ako maniniwala. Di ka pa rin naaantig. Ate, may tama ka ba sa ulo? Dito ka nag-aalaga nitong walang kwentang mamamatay? Ano bang sinasabi mo? Ay, si Wenro. Sumama ka na sa akin. Muntik na niya tayong patayin. Mas mabuti pang lumayo ka sa baliw na ito ng malayo. Hindi. Wala akong pupuntahan. Si Huadong ang asawa ko. At siya ay ulila. Kung hindi ko siya aalagaan, gaano siya kalungkot. Ate, baliw ka na ba? Hindi mo ba siya gusto dati? Sinabi mong walang kwenta siya at hindi kumikita ng pera. Isa siyang talunan. May buhangin ba sa mata mo?
Tama na. Noon iyon. Nakapag-sorry na ako sa asawa ko. Pinatawad na niya ako. Simula ngayon, walang sinuman ang pwedeng mang-api sa kanya. Kasama na kayo. Umalis kayo. Umalis na. Bilisan nyo. Hoy, Wenro. Umalis ka na dito. Wenru, ano na naman ito? Ma, muntik na ninyong masira ang plano ko. Alam mo ba? Ate, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ba sinabi mong ang baho ng lalaking iyon? Ayaw mo siyang hawakan? Bakit mo hinugasan ang paa niya? Akala mo ba gusto ko? Ate, kung pinipilit ka lang, isama na kita ngayon. Kung galawin ka niya, hahayaan ko siyang tuluyang mahiga sa ospital. Ano ang alam mo? Kahit may cancer siya, pero asawa ko pa rin siya. Nagpakahirap siya, marami siyang inambag para sa pamilya. Ma, siya ang nagbayad ng pensyon mo, di ba? At ikaw, ang down payment ng bahay mo, hiniram mo pa sa asawa ko. Hindi mo rin naman ginagastos? Ang perang iyon, hindi ba kayo ang nagsabing kunin namin? Iyon ay para subukan siya, kung ano ang tingin niya sa akin. Ngayon, alam ko na, kaya ngayon, mas kailangan ko siyang alagaan. Utang natin sa kanya ang lahat. Kung sa panahon ng sakit niya, iwan ko siya, ano na lang ako. Alam ko, hindi ninyo siya gusto. Akala ninyo wala siyang silbi. Reklamo kayo na maliit ang kita. Dati, may nanligaw sa akin, at niloko ko siya. Kaya ngayong may sakit siya, kahit gaano siya magalit sa akin, hindi ko siya iiwan kahit mamatay ako. Ate, wala ka ng pag-asa. Ma, umalis na tayo. Huwag na natin siyang pakialaman. Ikaw talaga. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ano ang pinagkaiba mo sa lalaking iyon? Ano ba ang sasabihin ko sa'yo? Walang utang na loob. Tara na. Mahal, bakit ka nakatayo diyan? Baka magkasakit ka. Hayaan mo, ako na mag-alaga sa'yo. Siguradong mahuhulog ka sa bitag ko. Mahal, sabi ng doktor, pwede na tayong umuwi. Pag uwi, kailangan mong magpahinga. Pagkatapos ng 1 linggo, saka na lang natin pag-usapan. Mahal. Dati, ako ay naging gago. Wala akong naiwan sa'yo at sa anak natin na kahit ano. Kung hindi, itong sakit hindi nagagamutin, makakatipid kahit kaunti. Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa bagay na ito, ako ang may sala. Una, utang ko sa'yo ito. Gusto kong bayaran ka sa natitira kong buhay. Huwag mo nang sabihin ang mga ganyan. Ang sakit na ito, kailangan nating gamutin. Basta't may buhay pa. Lahat ay may pag-asa. Mahal. Naalala ko, may life insurance ako dati, ikaw ang beneficiary, tama ba? Oo, tama, ano yun? Ang perang ito. Siguro ito ang pinakamagandang investment sa buong buhay ko. Pag namatay ako, ikaw at ang anak natin ay makakakuha ng perang ito, sapat na para sa natitira ninyong buhay. Mahal, ayaw ko ng pera mo. Ang gusto ko ay mabuhay ka. Mahal, kailangan mo pang mag-asawa ng anak natin para sa anak nating lalaki. Huwag mong sabihin ang mga patay-patay na lagi mong binabanggit. Kahit huli na, pero nakuha ko na ang pagmamahal ni Wenro. Sa buhay na ito, naranasan ko. Hindi sayang, wala ka namang maraming araw na matitira. Ako na lang ang magpakamartir sa samahan kita sa huling eksenang ito. Uuwi na tayo, naghihintay ang anak natin sa bahay. Bahay? Hindi ba't naibenta ko na ang bahay? Humanap ako ng kakilala na naghana para sa atin ng pansamantalang matutuluyan. Pagpunta mo doon, malalaman mo. Enem, bigay mo sa akin. Mahal, ito ang bagong bahay natin. Bakit nandito ka? Umalis ka. Pre, alam kong galit ka pa sa akin sa nangyari dati kay Mrs. Tama naman, kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pre, ikaw, karapat-dapat ka bang sabihin yan? Nasa higaan ng kaibigan mo at nakikipagtalik sa babae ng kaibigan mo, karapat-dapat ka ba? Ako, Dongge, tama ang pagsigaw mo. Napakasama ko. Nabulag ako sa pagnanasa. Ganito. Kung talagang hindi ka mapakali, ikaw, suntukin mo ako. Hindi ako lalaban. Sundukin kita. Dongge, ngayon ko lang nalaman na may sakit ka. Nasasaktan ako, pre. Magkaibigan tayo mula pa noong bata, lumaki tayong magkasama. Kung hindi kita tutulungan ngayon, ano pa ba ako?
Ang bahay na ito ay para mabayaran ka. Pakiusap, tanggapin mo. Tigil mo ang pagpapanggap mo. Hindi ko kailangan. Tara, alis na tayo. Tatay, antok na ako. Hindi na ako makalakad. Gusto ko nang matulog. Mahal, buong araw tayong nagtrabaho. Tingnan mo, pagod na rin ang anak natin. Kung gusto mo, dito na lang tayo magpahinga. Magpahinga muna bago umalis. Dongge, alam kong may dangal ka at iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Pero napakabata pa ng bata. Wala siyang kasalanan. Hindi mo naman pwedeng hayaang sumama sa iyo ang mag-ina at maging palaboy sa lansangan, di ba? Mahal, Kahit mahirap tanggapin ang pagkawala ng asawa, pero wala na akong mahabang panahon. Dati, ibinenta ko ang bahay. Sarili ko lang ang dapat sisihin sa pagkakamali. Itong bahay na ito, kahit mawalan ako ng dignidad, kailangan kong ayusin, kailangan kong bayaran sila. Tatapusin na natin ang lahat ng alitan. Ayoko nang makita ka pa. Lumayas ka. Sige, sige, aalis na ako. Mahal. Dito ako sa ospital, hindi man lang ako nakapaglinis ng maayos. Pagod na rin kayo ng anak natin. Magpahinga na kayo. sige. Nanay, matutulog na ako. Good night. Sige, aalis na kami. Miss na kita nitong mga nakaraang araw. Buwisit ka, bakit ka nagmamadali? Kung malaman ng walang kwentang iyon, masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi mo ba siya napauwi na? Ano ang kinakatakot mo? Halika, hayaan mo akong humalik ng 2 beses. Nakakainis. Anong ingay iyan? May pumasok sa bahay. May tao sa bahay. Gaano nakatagal walang nakatira dito, at may daga pa. Alam ko na si Wang Lei, wala siyang mabuting intensyon. Oy, Ginoong Mahuadong, pasensya na po talaga. Kamakailan lang, sa aming ospital, nagkaproblema ang aming kagamitan sa pagsusuri. Nagkaroon ng maling diagnosis. Ngayon po ay kinukumpirma namin sa inyo. Wala po kayong cancer sa atay. Ah, wala pala akong sakit. Mukhang kailangan kong magsumikap para kumita ng pera. Para ang asawa at mga anak ko ay magkaroon ng magandang buhay, binigyan tayo ng Diyos ng bagong simula. Tiyak na masaya si Wenro. ano? Si Mahuadong ay walang cancer. Anong bagay? Walang kanser ang taong iyon. How Wenro? Ano bang ginagawa mo? Wang Lei. Bakit siya nandito? Hindi ba sinabi mong sa ilang araw mamamatay siya at makukuha natin ang milyon-milyong seguro? Kaya ko tinawag ang anak natin para puntahan ang kanyang ama. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyayari? Kasalanan ko ba ito? Sino bang may alam na ang walang kwenta? Kahit tumalon sa building ay hindi siya namatay. Sa wakas nagkaroon siya ng cancer. Pero maling diagnosis lang pala. Napilitan pa akong maghugas ng kanyang paa. Ah, nakakadiri. Hindi pwede. Kailangan kong makuha ang perang ito. Wala naman siyang sakit. Paano mo makukuha? Halika rito. Isa kang napakasamang maliit na masamang babae, pero gusto ko yan. Sina. Malapit na siyang matapos maligo. Umuwi ka na. Ikaw. Hintayin mo ang magandang balita ko. Dapat mabilis. Kamakailan. Sobrang init ng katawan ko. Nahihirapan ako sa pagkukulong. Wenro. Dahil hindi ka naging mabuti sa akin. Huwag kang magreklamo kung hindi ako mabuti sa iyo. Tumigil ka. Kuya Dong, ang coincidental naman. Ako, babalik lang ako
para kumuha ng gamit. Ano ang naiwan mo? Naiwan mo ba ang susi dito? Tingnan mo naman. Kunin mo na ang susi at umalis ka na. Kailangan naming magpahinga ni Kuya Dong. Wag naman, pare, tingnan mo, binigyan mo ako ng ganito kalaking bahay. Wala man akong oras para magpasalamat sa iyo. Matagal na tayo, hindi tayo nakaupo ng maayos at uminom. Ikaw? Hindi siya? Narinig mo na ba ang lahat? Naisip ko na. Ang kapatid ay parang kamay at paa. Ang babae ay parang damit. Tayong dalawa, maraming pagsubok ang pinagdaanan. Hindi dapat dahil sa maliit na bagay na ito ay magkahiwalay. Sobra yata ang pagtingin ko sa iyo. Hanggat narito ako, siguradong mamamatay ka. Magkapatid tayo. Hayaan na lang ang nakaraan, Wen. Ate, sa aparador, naaala ko mayroon pa isang bote ng magandang alak. Kunin mo at maghanda ng masarap na ulam. Magkasama tayong magkapatid. Oo, sige, magpunta ka. Halika, umupo. Mahal, nabuksan mo na ba ang takip? Tutulungan kita. Mahal, halos handa na ako. Handa na ba? Oh. Bakit ang basong ito ay iba sa dalawang ito, hindi magkapareho? Mahal, kakalabas mo pa lang sa ospital. Hindi ka dapat uminom ng mataas ang grado. Kaya nagbuhos ako ng fruit wine para sa iyo. Talagang maalaga ang asawa ko. Sige, ilagay mo na lang dito. Ako na ang magdadala. Maghuhugas lang ako ng kamay. Salamat, mahal. Kuya Dong, tagay kita. Bilang mag-asawa, mahuwadong. Ang pagkamatay mo na isang mahirap kung mapapalitan ng milyong kompensasyon, saka mo lang ako mababayaran. Mahal, naaalala ko. Ikaw ay allergic sa alak. Hindi pwede. Ikaw, itong fruit wine ko. Mahal, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na. Ngayon, ikaw ay nasa kritikal na panahon ng paggaling. Dapat hindi ka talaga makainom ng kahit anong alak. Pinainom kita ng fruit wine exception na iyon. Oo nga, Kuya Dong. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Ganito, magtaas ako ng baso. Para batiin ang aking Kuya Dong ng mabilis na paggaling. Halika. Sige, halika, halika. Mahal, ano ang pakiramdam ng alak na ito? Magandang alak. Habang nahimatay siya, gamitin ito para sakalin siya. At pagkatapos ay gawing isang aksidenteng eksena. Walang kwenta. Pinapalo mo ako, ha? Papatayin kita ngayon. Nahihilo ako. Ano ba to? Ganito ba kalakas ang epekto ng alak? Mahwadong. Bakit ikaw ayos lang? Ininom mo naman yung baso eh. Sa isang kapatid na tulad mo. Paano ako iinom ng alak mo? Pinalitan mo ang inumin. Walang hiya ka. Ikaw na mababang tao. Kayo ang mapanlin lang. Ang sariling kasalanan ay di matatakasan. Naghirap ako para sa pamilya mo. At ikaw, gusto mo akong patayin para sa insurance. Ikaw, laso na babae. Kahit 100 beses kitang patayin, hindi pa rin ako masisiyahan. Mahal ko. Alam ko na mali ako. Siya ang nag-udyok sa akin. Mahal, iligtas mo ako. Ano ang gagawin mo? Ang pagpatay ay may kapalit na buhay. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kayo ang uminom ng alak na yan. Paano naging pagpatay yan?
Pasensya na. Dulas ang paa. Gumapang ka at kunin mo. Tingin ko mas mabilis ang epekto ng gamot kaysa sa paggapang mo. Swertehin ka sana. Ma Huadong, hindi kita hahayaan. Diyos ko, ano ba ang ginawa kong mali? Ganito mo ako tratuhin. Bakit? Bakit paulit-ulit mo akong binibigyan ng pag-asa? Tapos paulit-ulit mo akong binibigyan ng kawalan ng pag-asa? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Chairman, masyadong malungkot ito para sa binata. Nitong mga nakaraang taon, akala niya, nagtatrabaho ka sa Africa bilang iligal na manggagawa. Bakit hindi na lang kayo magsabi ng totoo? Sabihin sa kanya, na siya pala ang chairman ng Chanma Group, anak ng pinakamayamang tao sa mundo, si Ma Tengfei. Kung gusto mong magsuot ng korona, dapat mong dalhin ang bigat nito. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang aking pagkatao. Para sanayin siya, para maging malaya at matatag siya. Hindi dapat dahil mayaman ang pamilya, maging tamad at walang direksyon. Kapag siya ay naging isang espiritual na ganap na hari, saka siya magkakaroon ng karapatan upang maging tagapagmana ng aking bilyong negosyong imperyo, tagapagmana. Masyado akong mahigpit, kaya hindi na kinaya ni Dong. Sige na nga, oras na para malaman niya ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Bakit ayaw niyo akong mamatay? Hoy, pare. Nakahiga ka sa gitna ng kalsada. Bakit? Itong pagkain. Natapon lahat dahil sa'yo, alam mo ba? Natapon ang pagkain mo. Ang buhay ko, wala na lahat. Nakakatuwa naman. Eh di buhay ka naman, di ba? Wala akong pakialam. Itong pagkain. Kailangan mo akong bayaran kahit anong sabihin mo. Buhay pa ang tao, pero wala na akong pera. Ang buhay ko ay isang biro. Alam mo ba? Simula nung na-diagnose akong may cancer pagbalik ko sa kumpanya, tinanggal ako, nagkautang ako. Ang asawa ko, nakipagrelasyon sa kaibigan ko. Walang kwenta ang pag-aalaga ko sa bata sa loob ng 7 taon. Sa huli, lumabas na mali ang diagnosis ng cancer ko, para bang ang langit ay nagbigay sa akin ng pinakamalaking biro, di ba? Ano ba yan? Dati kasi, nagdadrive ako ng Rolls Royce. Ngayon, nagmomotor lang na luma, pero kailangan pa ring magpatuloy. Rolls-Royce naging motor, mula mayaman, naging mahirap, ikaw rin ay isang alamat. Wala akong pakialam kung mayaman ka o mahirap. May kanya-kanya tayong paraan ng pamumuhay. Kung tayo'y pinapahirapan ng Diyos, at hindi binibigyan ng magandang buhay, dapat nating kalabanin siya. Hindi pa alam kung sino mananalo. Ang iyong order ay malapit nang mag-expire. Mangyaring asikasuhin agad. Wala na akong oras sa'yo. Magde-deliver na ako. Tama, kalagitnaan pa lang ng laban. Diyos, sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na ganito mo ako matatalo. Ipaglalaban ko ito. Hindi ako nagkamali, anak ni Ma Tengfei. Paalala ni Big Mac, lumihis ka na. Tumigil ka. Hindi pinapasok ang nagde-deliver. Hindi, kuya tingnan mo, wala na akong oras. Pakiusap, magparaya ka naman. Ito ay high-end na subdivision. Ano ba ang pagkakakilanlan mo? Tulad mo ba? Ang pinapayagang pumasok? Leyes. Uy, Miss Liu, yung bantay sa subdivision ninyo ay hindi ako pinapasok. Kung gusto mo, ikaw na ang kumuha dito. Umorder ka ng walang kwentang pagkain. Kailangan ko pa bang kunin mismo? Ikaw na lang ang kumain para sa akin. Kung hindi ko makita ang pagkain sa loob ng 2 minuto, hintayin mo ang negative feedback. Hindi ikaw.
1 minuto kang huli. Namatay ka ba sa daan? Si, Itong order na ito, ayaw ko na. Kalahating araw ka lang naghatid, 2 reklamo lang. Ibawas ang sweldo mo ngayon. Magbayad ka pa ng 200 multa. Kung may susunod pa, umalis ka na. hindi. Sige ipinapangako ko, hindi na mauulit. Hey Pakaw, Tumigil ka. Bulag ka ba? Delivery rider. Bawal ang aso at delivery rider. Hindi mo ba nakikita? Hindi ba yan si Ma Huadong? Tingnan mo ang hitsura mo. Hindi ba dati ikaw ay nagmamayabang sa akin? Bakit ngayon duwag ka na? Sige, magpatuloy ka sa pagyayabang. Mr. Go, sakto ang dating mo. Ang delivery mo. Hindi ko ito tatanggapin. Tingnan mo, pawis na pawis ka. Ang dumi-dumi. Napakadumi. Paano ko kakainin yan? Mr. Go, kaming mga delivery rider, lahat ay sumailalim sa medical exam. Kung hindi pumasa sa medical, hindi kami makapagtrabaho. Anong silbi ng medical exam? Ang sakit ng kahirapan. Hindi yan makikita sa medical exam. Siya. Dahil dati tayo ay mga kasamahan sa trabaho, hindi na kita pahihirapan. Ibigay mo na sa akin ang pagkain. Salamat. Binabastos mo ba ako? Hindi ba ikaw ang nahulog? Ikaw na delivery rider. Ano ang iyong sasabihin? Ito ba ang iyong serbisyo? Alam mo ba, irereklamo kita ngayon. Wag. Mr. Go, unang araw ko sa trabaho. Bulag ako. May sakit ako. Wag mo akong ireklamo. Salamat. Dapat ganito ka na lang dati. Kung hihingi ka ng pabor, dapat may tamang pag-uugali. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, tatawag ako sa panrehiyong manager ng delivery para i-blacklist ka sa buong industriya. O kaya, lumuhod ka at linisin ang sapatos ko hanggang malinis dahil dati tayo ay mga kasamahan. Hindi kita irereklamo. Ay nako. Mukha ba siyang aso? Aso. Sabing punasan mo, pinunasan mo talaga eh. Hindi ka ba nandidiri? Ako nandidiri eh. Sinasabi ko sa'yo, mga basura na tulad mo na nasa ilalim ng lipunan, dati sa kumpanya, naaapakan kita. Ngayon nagde-deliver ka ng pagkain, kaya pa rin kitang apakan. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakaahon. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Dati ayaw mong yumaman ako, di ba? Ilang araw lang ang nakalipas, ang kumpanya namin ay nakatanggap ng investment mula sa Tianma Group. Alam mo ba ang Tianma Group? Ito ang nangungunang kumpanya sa pamumuhunan sa mundo. Napansin ko, ikaw ay isang malas na tao. Katatapos ko lang ika-dismiss sa'yo, ang kumpanya namin ay umakyat ng isang malaking hakbang. Tapos na ba? Hindi pa. Aalis na ako. Siyempre, makakaalis ka, pero kailangan mong ito punasan ng malinis. Kunin mo sa kanya ang magnifying glass. Ayokong makakita ng kahit isang butil ng alikabok. Ikaw na mabahong tagapag-deliver. Anong pagmamayabang mo? Lumalaban ka sa amo? Buti nga sa'yo. Ang marble floor tiles na ito ay imported mula sa Northern Myanmar. Kahit ibenta ka, hindi ka tumbas ng isang tile na ito kung hindi mo ito pupunasan ng malinis. Hindi ka makakaalis kahit saan. Tingnan mo ang itsura niya. Ang pag-ikot ng kapalaran, isang araw, pipilitin ko kayong lumuhod sa harap ko. At kumanta ng Zengfo. Nandoon ang tao. Habulin nyo.
Anong nakatanga ka diyan? Tara na. Dumating na. Ginoo. Ginoo. Kanina. Salamat. Ibabalik ko ito sa iyo. Iyon. Ang mga taong iyon ay hinahabol ka. Sila. Ako ay isang bagong graduate ng kolehiyo ngayong taon. Kakalabas ko lang para maghanap ng trabaho. At naloko akong sumali sa isang pyramid scam. Sila ang humahabol sa akin. Ginoo, wala na akong matutuluyan. Pwede mo ba akong patuluyin? Ang mamahaling mga damit mo, lahat ng iyon ay mas mahal pa sa isang taon kong pagde-deliver ng pagkain. Tsaka ako ay isang lalaki. Hindi magandang patuluyin ka. Ang tigas ng ulo mo. Simulat sapol, ako si Yeshing Chen, ang tumatanggi sa mga lalaki, wala pang lalaki, na nagsabi sa akin ng hindi. Kailangan ko pang maghatid ng pagkain. Tigilan na natin ang usapan. Kung may ganitong problema, humanap ka ng pulis. Siguradong makakatulong. Hindi. Alis na ako. Mahwadong, di ba? Naalala na kita. Tay, Xing Chen, nagre-rebelde ka ba? Bakit ako nagkaroon ng isang anak na tulad mo? Bibigyan kita ng kalahating oras. Bumalik ka agad. Makipagkita kay Amo Go. Tay, ilang beses ko na bang sinabi, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa matabang baboy na iyon. Ngayon, ang Angsan Group natin. May problema sa pondo. Kailangan natin ng order ni Amo Go. Sa loob ng maraming taon. Hindi ka ba hininga ng pabor ni tatay? Pwede mo bang intindihin? Tay, huwag kang mag-alala. Tiyak na mayroon pa tayong pagkakataon para umikot. Ganito, bigyan mo ba ako ng panahon? Tiyak na mahahanap ko ang makakatulong sa Ye Group natin na magbibigay buhay muli. Kailangan mong magpakasal. Kung si tatay ay talagang pinipilit ako, na pakasalan ang baboy na iyon. Mas mabuti pa siguro na pakasalan ko, itong delivery guy. Bibigyan kita ng isang araw. Gusto ko ang kay Ma Huadong, lahat ng impormasyon. Ang pag-deliver ng pagkain ay hindi rin madali. Wala akong kinita kahit piso. Nalugi pa ako ng 100. Lauma, may problema. May problema. Bilisan mo pumunta rito. Alam ko. Lao Chen. Ano iyon? Dumaan lang ako rito. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Isang e-bike. Diretso akong nabangga at natumba. Dongzi, bilisan mo akong tulungan tumayo. Mayroon pa akong ilang orders. Hindi pa na-deliver. Ikaw, ganyan ka na. Ano pang delivery ang gagawin mo? Tara, sa ospital muna tayo. Hindi pwede yon. Hindi dahil sa akin. Maapektuhan ang kliyente. At saka, kung may magreklamo, hindi lang mawawala bonus ko ngayong buwan. Masisibak pa ako. Sige. Huwag kang mag-alala. Paano kung ganito? Ilipat mo ang iyong mga order lahat sa akin. Ihahatid kita sa ospital. Ako ang magde-deliver para sa iyo. Okay ba? Maraming salamat pare. Ililipat ko na sa iyo. Na-transfer na. Ang order na transfer ko na sa iyo. May isang order kailangan mong ingatan. Ito ay ide-deliver sa Jingshu Hotel, sa venue ng kasal. Mahalaga ang order na ito. Kapag sinundo at inihatid mo, kailangan mag-ingat. Ihahatid muna kita sa ospital. Pagkatapos, ide-deliver ko ang order na ito. Sige, salamat. Hindi inaasahan na si Wang Lei itong hayop na ito ay kapangalan. Tara.
Kumusta? Ang bulaklak na in-order mo ay inilagay na sa harap ng Jinshu Hotel. Nandito lang ako. Puntahan mo na lang dito. Hindi ba ito yung dati kong gwapong bayaw? Noong na-ospital ka, muntik ka nang mamatay, di ba? Bakit buhay na naman? Tingnan mo naman siya ngayon. Mukhang dukha. Mas mabuti pa kung patay na lang. Ano naman kung mahirap ako? Kahit gaano ako kahirap kumikita ako gamit ang sarili kong kamay, kaysa sa mga parasite, mas marangal ang pamumuhay. Sa tingin ko nagsisisi ka na. Noong mga nakaraang araw, nagkunwari kang may sakit para maawa sa'yo ang anak ko. Ngayon alam mo na ang anak ko ay ikakasal na kay Wang Lei? Siguradong nagsisisi ka na. Sa tingin ko, pumunta ka dito para guluhin ang kasal. Siya. Karapat-dapat ba? Siya ay isang puta babaeng pumatay ng asawa para sa siguro. Kahit libre, hindi ko kukunin. Talagang bulag ang Diyos, dapat nagpakasal sila sa patay swerte mo at buhay ka. Ang ubas na hindi maabot sabi ay maasim. Marami na akong nakitang katulad mo. Ang bayaw ko ngayon ay mas mayaman at makapangyarihan kaysa sayo. Umalis ka na habang maaga. Paano kung hindi ako umalis? Ikaw! Ako, halatang pumunta ka rito para manggulo. Hindi aalis, hoy. Kung ayaw kang umalis, sige. Susumahin ko ang lahat ng utang mo sa amin, ang anak ko. Wenru naging asawa mo sa 8 taon. Kompenasyon, 100,000 piso para sa nawalang kabataan. Muntik mo nang mapatay ang anak ko. Gastos medikal, 200,000 piso, 100,000 piso para sa nawalang trabaho. Kabuuan ay 400,000 piso. Bayaran mo na. Ako naman. Kasama ang buong pamilya nyo bilangin natin. Bigay kaya sa kasal ay 80,000 sa araw ng kasal. Lahat ng pagkain at inumin ay ako ang nagbayad at ikaw pa. Ang suot mong damit, gintong kwintas alahas. Lahat ako ang bumili. Kung hindi mo tatanggalin, tatawag ako ng pulis ngayon din. Nagsisinungaling ka ito. Lahat ito ay kusang ibinigay mo sa akin. Oo. Hindi namin ito hiningi sa'yo. Tama, ikaw ang nagkusa. Ay tunay nga matandang baboy na may bra. Sunod-sunod na palusot. Buong pamilya ay walang hiya, mga vampira. Kung alam ko lang na si Wenro ay ikakasal ngayon, hindi na sana ako nagbigay ng bulaklak. Dapat binigyan ko siya ng korona ng patay. Sana magkatugma ang maganda at halimaw magpakailanman. Ako. Ano bang ginawa ko? Sino ang may lakas ng loob? Guluhin ang kasal ko. Nay, ayos ka lang. Ang gwapo mong mahuwadong. Kung may mangyari sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Tumahimik ka, Huwadong, siya ang aking VIP. Ate, lalo na kitang hindi maintindihan. Anong klaseng VIP siya? Ano ang alam mo? Lahat ng bisita ngayon ay mga kasosyo sa negosyo ng asawa ng ate mo. Kaya kahit gusto mong disiplinahin si Mahuwadong, magtiis ka hanggang matapos ang kasal. Huwadong, mas maganda nang ayusin ang away. Ang mga nangyari dati, hindi ko na ito sisisihin. Pero ngayon, gusto kitang hilingan ng pabor. Ano na naman ang pakana mo? Sige, sabihin mo na. Gusto kitang pakiusapan na maging saksi sa kasal namin ni Wang Lei para maniwala ang lahat na walang nangyari sa atin noon. Malinis? Sa likod ko, nagtataksil ka sa akin ng ilang taon. May anak ka na. Lumaki na. Papayag ka bang maging saksi ako sa kasal mo? Baliw ka ba? Kahit anong sabihin mo, pero ang pagsaksi, kailangan mong gawin. Kung ayaw mo, kailangan mo pa ring gawin. Gusto mo pa magmukhang mabait? 1 segundo lang nakasama ka. Nandidiri na ako. Paalam. Sandali. Bakit ang dumi ng bulaklak na ito? Regalo ni Kuya Dong. Ganito. Ang kita mo ngayon sa pag-deliver, sagot ko na. Maging saksi ka sa kasal namin mamaya. Kung hindi, magsusumbong ako sa tagapamahala mo para matanggal ka sa trabaho. Noong mga oras na iyon, dapat talaga nilagyan ko ng lason. Para lasonin ka. Ang pagiging saksi mo iyon ay pagpapahalaga sa iyo kung aaminin mong ikaw ay isang gwapo. Hindi mo kaya buhayin ang asawa at anak mo, at ako, at si Wenro. Ay bagay na bagay, itong pera. Ibigay ko na sa iyo. Tanggapin mo na 6 na buwan kang nag-deliver. Hindi mo kikitain ang ganitong pera. Tama. Ang pagiging saksi na ito, gagawin ko.
Sunod, tawagin natin ang tagapagpatunay sa kasal misteryosong panauhin, si G. Ma Huadong, umakyat sa entablado at magsalita ng kaunti. Magaling! Dadagdagan ko ang bayad mo mamaya kung magsasalita ka ng kalokohan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Mahwadong. Ngayon, ako ang tagapagpatunay sa kasal na ito. Ang nobyo sa ibaba ay aking matalik na kaibigan, ang nobya ay aking dating asawa. Palakpakan ninyo. Ang tapang umakyat sa entablado. Ang misis mo, nakikipagtalik sa matalik mong kaibigan, at may kapal pa ng mukha, umakyat para maging tagapagpatunay. Ang ulo mo ay isang berdeng parang. Baka siya ay gustong gusto, magsuot ng berdeng sombrero. Ngayon gusto kong sabihin ang isang bagay. Ang perpektong mag-asawa. Sila ay tunay na ginawa para sa isa't isa. May isang bagay talaga. Matagal ko nang di maintindihan. Na ang dalawang ito, kailan nakipagkama? Ang aking dating asawa. Habang mayroon pa kaming kasal, ay nakiapit kay Wang Lei, nagkaanak at pinalaki ko, hindi pa ito natatapos. At anong nangyari? Ang dalawa sila, ay gustong lasunin ako, patayin ako para makuha ang insurance. Kayo ay, ang modernong simangking at panjinlian. Sobra na kayo. Guwapong lalaki at magandang babae, ang ganitong imoral na bagay, nagagawa ninyo. Ma Huadong, papatayin kita. Mga kaibigan ngayon, binabati natin ang bagong mag-asawa, magandang babae at aso, magpakailanman. Anong ginagawa mo? Papatayin kita. Naasar ako sa pang-aapi ni Rinyan. Ngayon, isang bagsak lang, lumabas na. Ang sarap. Haha. Tagapamahala. Hindi ko alam na nandito ka. Upo ka. Hindi na kailangan. Pumunta ako para sabihin sa'yo, si Bakin ka. Si Bakin. Bakit? Bakit? Naaway mo ang hindi dapat? Nagtataka ka pa? Wala ka bang ideya? Sigurado, yung mag-asawa. Nagreklamo sila sa akin. Hindi. Tagapamahala, pakinggan mo muna ako. Hindi. Pinadala ka para maghatid ng basket. Diretso mong sinira ang kasal nila. Naistorbo mo. Ano pang ipapaliwanag mo? Wala nang lugar para sa'yo dito. Ngayon, iimpake mo na gamit mo at umalis. Naiintindihan ko na. Pwede akong umalis, pero ayon sa batas sa paggawa, kailangan mo akong bayaran. Kung hindi, magrereklamo ako. Sa unang pagkakataon narinig ko, si Baki ng isang delivery rider, at kailangan pa ng kompensasyon? Magrereklamo, ha? Sige, bahala ka. Ngayon, wala akong ibibigay sa'yo. Tulungan ninyo akong palayasin siya. Hoy, anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo. Hindi pa tapos ito. Bitawan mo ako, pre. Hoy. Ikaw. Ilang araw lang nag-deliver. Ngayon, nawalan na naman ng trabaho. Kailangan na naman maghanap ng trabaho. Wala na akong pera. At inaagaw mo pa. Sira ulo ka ba? Ano? Ikaw si Mahuadong, di ba? May nagpasabi sa'yo. Simula ngayon, mag-ingat ka. Kung hindi, sa susunod, hindi lang bagang mawawala. Tigil. Mahwadong, simula ngayon, sumama ka sa akin. Ikaw yung dati. Na babae na nagnakaw ng scooter ko. Kaya pala ang ganda ko ay nakakaulol sa'yo.
at hindi mo makalimutan. Hindi naman, ang pagdating mo dito medyo nagulat ako. Huwag kang magtaka. Ako naman talagang pinagmamasdan kita ng matagal na. Mahwadong lalaki 30 taong gulang taga Haicheng. Dati ay nasa finance and construction firm nagtatrabaho. Pero sa kasamaang palad, tinanggal ka sa trabaho. Nag-cheat ang asawa mo. Kakadiborsyo lang. Tapos, sumunod, nag-deliver ka ng pagkain sa loob ng 3 araw at sa kasamaang palad ulit, kakainis mo lang sa isang customer. Pinalayas ka sa delivery station. Inimbestigahan mo ako? Ay, wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang sabihin, nakita ko ang proposal mo talagang mahusay. Pero ang mga contribution mo sa mga nakaraang taon ay kinuha ng isang katrabaho mong si Wuchi. Ang taong ito, tinatawag na Wuchi. Mas bagay sa kanya ang walang hiya. Ay, sa madaling salita, ang Kaijin Group sa mga nakaraang taon ay umaasa lang sa iyo. Tinanggal ka nila parang pinutol nila ang sarili nilang jugular. Ikaw ay isang kabayong kasing husay. Ang kulang mo ay isang tagahanap ng talento. At ako, si Ye Xingchen ang magiging tagahanap mo. Ang Yes Angsin Group ngayon ay may posisyong angkop para sa iyo. Dumating na ang pagkakataong mong guminhawa. Ang dragon ay hindi mananatili sa mababaw na tubig. Ang phoenix ay hindi mamamalagi sa ordinaryong puno. Ang simpleng katotohanan ito, hindi na kailangang sabihin ko pa, alam mo rin, di ba? Huwag mo munang sagutin agad. Bigyan kita ng oras para mag-isip. Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, kung gusto mong burahin ang kahihiyan, eto. Dumiretso ka sa address na nasa imbitasyon para hanapin ako. Ako, si Ye Xingchen, ay handang tumulong sa'yo, alis na ako. Basurero, may mahalagang bisita ang party ngayon. Umalis ka na agad. Anong mata mo? Para akong basurero sa paningin mo? Inimbitahan ako sa party. Ang suot mo, gusto mong pumasok sa party? O gusto mong ihiin kita para magising ka? Mahirap ka na nga, mayabang ka pa. Kung may istorbo mo ang ating VIP na bisita. Ang hawak ko ay hindi laruan. Leyes. Oy, paano ka magsalita? Bakit ikaw na naman? Ito ay investment conference na inorganisa ni Miss Ye. Hindi ito para sa mahirap na tulad mo. Dito. Kuya Guard, kilala ko ang taong ito. Walang modo yan. Saan man may okasyon, doon siya naninira. Mag-ingat kayo, baka mawalan kayo ng trabaho. Umalis na kayo. Pagdating ni Miss Ye, ingat ka baka baliin namin ang mga binti mo. Ako ang sinasabi ninyong VIP guest. Ito ang ibinigay sa akin ni Miss Ye. Imbitasyon. Para kang palaka na nagnanais. Kainin ang sisne? Si Miss Ye ay isang mahalagang babae. Bagong bituin sa industriya. Sa loob lang ng 1 taon, ginawa niyang ang Ye Group mula sa hindi kilala hanggang sa maging bilyonaryo ang halaga. Paano siya mag-imbita ng isang mahirap na tulad mo? Bumalik ka na lang. Mag-deliver ka na ng pagkain. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Itong walang kwenta, matagal na siyang sinibak sa delivery station. Mahirap na tao, dapat tanggapin na mahirap. Tama na. Tigilan mo na ang daldal mo. Kung ayaw maniwala, tingnan mo. Itong imbitasyon, mukhang totoo. Imposible ito. Anong klaseng tao si Mahwadong? Alam na alam ko. Kung kaya niyang makipag-ugnayan sa pamilya, Ye, ay hindi siya mapapasaa sa ganitong kalagayan na miserable siya. Sinasabi ko sa'yo. Kahit patayin mo ako, hindi ako maniniwala. Si Miss Ye ay kilala sa pagiging mainit ang ulo. Sa tingin ko, mamamatay ka ng napakasama. Huwag kang magsisi. Tulong! May gulo dito. Sino ang maingay dito? Ito ay dinisenyo mismo ng Binibini, ang eksklusibong imbitasyon. Isa lang sa buong Haicheng. Sino ang palm unit? Naghahanap ng kamatayan. Ako. Tagapamahalawang. Ito. Imposible ito. Ito. Ang imbitasyong ito. Siguradong peki. Hola. Ako ay mula sa Angsan Group, employee number 008. Kahit maging abo ang sulat ng Binibini, kikilala ko pa rin. Ibig mong pagdudahan ako? Tagapamahala Wang, dahil totoo ang imbitasyong ito. Lalo siyang masama. Siya ay isang delivery rider lang. Iisa lang ang katotohanan.
Siya ay isang magnanakaw. Ano ang sinasabi mo? Ikinakalakas mo ang loob na ang imbitasyon ng pamilya Ye. Ay nakawin, mukhang gusto mong mamatay. Tao, guluhin siya. Tumigil! Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Ito ang panganay na si Miss Ye. Kamusta? Ang imbitasyon ni Ma Huadong, ako mismo ang nagbigay. Sino ang pumunit nito? Miss Ye, siguradong niloko ka niya. Kilala ko ang taong ito. Ako ang dating asawa niya. Siya ay walang kwenta. Tanga. Tara. Miss Ye, Kung may susunod pa, Mag-resign dahil sa pagkakamali. Kuya Huadong, masaya ako na dumating ka. Mukhang gumawa ka na ng tamang desisyon. Salamat sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abala sa pagdalo sa investment conference ng Ye. Angsin Group sa loob ng isang taon, umangat sa mahigit 10 bilyong halaga at naging nangunguna sa industriya ng konstruksyon, hindi magagawa kung wala ang inyong suporta. Ngayon, sa ngalan ng buong pamilya Ye, taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Narinig ko na, may problema sa pondo ng Ye. At nakatanggap na ng babala sa delisting. kaya, ang ganda ni Miss Ye. Sa huli, ay mapupunta sa walang kwentang si Amo Go. Xing Chen, dumating na ako. Xing Chen, pumunta ako ngayon para ibigay sa iyo ang handog pangkasal. Malinaw na tumanggi na ako sa iyo. Pakiusap, maging desente ka, wala kang lugar dito. Xing Qian, pumunta ako ngayon para espesyal na ihanda para sa iyo ang isang magandang balita. Binibining Ye ang kakayahan ng aming kumpanya. Alam na alam mo naman. Kamakailan lang nakuha namin ang pabor ng Tianma Group. Sila ay handang magbigay sa amin ng 10 bilyon na puhunan upang tulungan kaming manalo sa bidding para sa Lot 001 sa sentro ng lungsod. Ang nangungunang Tianma Group, hindi ako nagkakamali? Si Amo Go ay talagang, hindi mo mahuhusgahan ng tao sa panlabas. Ang 10 bilyon ay hindi maliit na halaga. Ye Group, kung makakuha nila ang proyektong ito, hindi na kailangan pang mag-delist. Kung papayag kang pakasalan ako, kapag nakuha ko na ang lupaing iyon, magkasama tayong magpapatakbo. Ang Ye Group, kahit na mag-bankrupt at mag-delist, ay hindi kailanman sasang-ayon sa iyong mga kondisyon. Ye Xingqian, huwag kang walang hiya. Sasabihin ko ito ng malinaw. Maaring pakasalan mo ako ng maayos o kaya pagkatapos kong lamunin ang Ye Group, ikaw ay magmamakaawa na pakasalan kita. Dalawang pagpipilian. Pumili ka. Ito ba ay kooperasyon? Ito ay tahasang pagnanakaw. Gusto kong ipakilala sa inyo ng buong pagpupugay. Ang isang tao. Sa kanyang pagsali, tiyak na babangon muli ang Ye Group. Sa oras na iyon kung sino ang kukuha ng sino, hindi pa tiyak. Ye Xingqian, hindi ako nagkakamali, Ma Huadong. Ang taong ito na kamakailan lamang ay pinaalis ko ng personal, ang walang kwenta. Amo Go. Pustahan tayo. Kaya mo ba? Pustahan ng 10 bilyon na pondo kung manalo ako makuha ang bid. Ang puhunan ng Tianma Group ay sa akin? Siya. Kung ako ang manalo sa bid, kukunin ko ang 51% shares ng Ye Group at gusto ko rin ikaw mismo. Deal. Baliw ka ba? Ang 10 bilyon ay hindi maliit na bagay. Mula nang una kitang makita, alam ko na ikaw na naniniwala ako sa iyo. Pero ako, Siya. Kung gayon, bigyan natin ng 3 buwan na limitasyon. At kayo, maging saksi. Xingqian, gusto ko na ikaw ay pumunta sa aking kama ng kusa. isinasalang-alang ang sentro ng Jianghai City ang hugis ng Lot 001 at ang mga katangian ng lugar.
Ididisenyo natin ito bilang isang residential na pinagsasama ang opisina at libangan isang multifunctional na complex. Lalo na ang matataas na palapag, gagawin natin itong sa susunod na 50 taon, ang lungsod ng Jiang ang landmark ng Haicheng. Alas 3 na ng madaling araw. Bakit nandito pa kayo? Ipinapahayag ko, simula ngayong linggo, hanggang sa panahon ng bidding conference, ang arawang sahod ng lahat ay triple. Magsalamat kayo sa amo. Salamat, amo. Sige, hanggang dito muna tayo ngayon, umuwi na kayo at magpahinga. Kuya Huadong, pagod ka na nitong mga nakaraang araw. Halos hindi ka nagpahinga. Ito ay isang taya na 1 bilyon, ayaw kong matalo ka sa sumpang iyon na apelidong Go. Inaalala mo ba ako? Hindi naman. Si Go, ang taong ito ay mapanlinlang at tuso, at ang yaman ng Kaijin ay hindi dapat maliitin, mas mabuting mag-ingat tayo. Pero ang lakas ng Kaijin ay talagang nagmula sa iyo, noong araw, kaya mong sila ay mula sa walang pangalan hanggang sa tuktok ng industriya. Ngayon, tiyak na kaya mo rin. Silang apihin. Sa totoo lang, ang daming nangyari sa mga nakaraang taon. Gusto ko nang sumuko. Talaga bang handa kang maniwala sa akin? Daw. Kuya Huadong, naniniwala ako sa iyo. Kahit 1 bilyon, 10 bilyon kahit ang sarili ko, ay handa kong ipagkatiwala sa iyo. Naalala ko bigla, ang proyektong ito. Maaari pa tayong kumuha ng mga tao. Balita ko maganda ang benepisyo sa Angsan Group. Walang 976. Triple ang sahod sa overtime. Ang benepisyo ay isa lang. Ang mahalaga, may tunay na kakayahan ng mga leader. Kung maganda ang output, malaki ang bonus sa taon. Ang Anshin Group at ang dating nating kumpanya, Kaijin Construction, ay kalaban. Kaijin Construction ay kalaban. Tatanggapin ba nila tayo? Wala naman tayong pinirmahang non-compete. May tunay din tayong kakayahan. Ano ang kinakatakutan mo? Kung kinakailangan, mambola na lang tayo sa interviewer. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang interviewer ngayong araw, Mahuadong. Binabati kita. Salamat. Salamat. Maligayang pagdating sa Anshin Group. Salamat. Ito na, tapos na tayo. Paano naging interviewer si Mahuadong? Hindi ba siya nagde-deliver ng pagkain? Oo nga, noong dati sa kumpanya, noong inaapi siya, tumitingin lang tayo. Baka dapat na lang tayo umalis. Huwag na nating ipahiya ang sarili. Tara na. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Kahit hindi kami pumasa sa interview, kahit man lang respeto, dapat meron pa rin. Tama. Maaari mo kaming sisihin sa pagiging walang puso dati. Pero kung gusto mo gumanti kaming dalawa, ay hindi basta-basta. Maligayang pagdating sa Anshin Group. Hindi mo kami sinisisi at pinapasok mo pa kami? Dati wala akong lakas ng loob na lumaban. Paano ko hihilingin sa iba na tumulong? Hayaan na natin ang nakaraan. Ang Anshin Group ay hindi nagbabawal batay sa edad, walang under the table. Alam ko ang kakayahan ninyo, diretso pasok, walang exam. Dong kaming dalawa ay tiyak na susunod ng mabuti sa inyo kahit sa apoy at tubig. Hindi kami mag-aatubili. At saka, sino ba sa kumpanya ang hindi nakakaalam na ang mga nagawa ni Dong lahat ay ninakaw ni Wuchi Bulag, si Amo Go. Tinanggal kami, malapit ng mabangkarote ang Kaijin. Kumusta ang Ye Group? Amo, sila ay nag-eempleyo kamakailan. Pero, huwag kayong mag-alala, si Mahuadong na cute na iyon. Yung tangang nagtanggal sa atin, lahat ay tinanggap niya. Sa kanya, tiyak na matatalo ang Ye. Kung gayon, kailangan ko pang magpasalamat kay Mahuadong na ginawa ang Anshin isang basurahan. Tingnan natin kung ang mga basurang ito, ano ang gagamitin niya para talunin ako. Kahit na puro walang kwenta ang mga ito, hindi tayo dapat maging kampante. Ang bagal ng trabaho mo kamakailan. Hindi ito ang inaasahan ko sa trabaho. Kung ayaw mo na talaga, sabihin mo ng direkta. Amo, dahil doon sa baliw na si Mahuadong,
Pinatay niya ang main switch, kaya maraming files ng kumpanya ang nawala. Nagpadala na ako ng tao para ayusin ito ng mabilis. Hindi maantala ang buong progress. Yung mga project proposals dati, ninakaw lang naman kay Ma Huadong. Ngayon, dapat hindi tayo mahuli. Si Ma Huadong na naman. Kapag nasakop ko na si Ye Xingchen, pagsisisihan niya ang pagdating niya sa mundo. Trabaho ay trabaho, buhay ay buhay. Salamat sa pagkakataong ito na pumayag kang tumira ako dito. Pero huwag kang mag-alala, babayaran ko naman ang renta sa tamang oras. Sino bang nagsabing sisingilin kita ng renta? Pwede bang mag-relax ka lang? Eto, tikman mo ito. At ito naman, galing ito sa kaibigan ko na dinala mula sa France. Tikman mo. Ano? Hindi mo ba gusto ang lasa? Baka pagod lang ako. Magpahinga lang ako at okay na. Sobrang pagod. Ako napansin ko na lagi mong hinihimas ito. Masama ba ang pakiramdam mo? Sa tingin ko, medyo lasing ka na. Magpahinga ka na rin. Ano? Tatakbo ka na? Hindi naman. Lulutuan kita ng agahan. Huwag kang mag-alala. Mabait ako sa'yo. Nakipagtalik kayo sa likod ko, Kadiri. Amo, hindi lang isang beses nakita ng mga tauhan ko silang magkalapit. Ngayon, diretsyong nakatira na sila. Sa tingin ko si Ye Xingchen, ginawa niya lang to para galitin ka. Kaya sinadya niyang makipag-share ng kwarto kay Ma Huadong. Sabay silang natulog. Babaeng masama. Anong kulang sa akin kumpara sa kanya? Huwag kang magalit ng sobra. Papalamigin kita. Mahal, ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Buchi? Gusto kong gawin mo ito. Ang sama mo. Amo, magaling na plano. Galing! Hindi ko akalain na magaling kang magluto. Simula ngayon, lulutuan mo ako araw-araw. Sige, sa gusto ko. Amo, nasunog ang archive room ng kumpanya. Ano? Ma'am Ye, nakita ko na, ang taong nagsunog. Hindi ko alam kung anong paraan para pumasok nang malaman natin. Huli na ang lahat. Nasaan ang CCTV? Nasira din ang CCTV. Ano? Talagang handa sila. Ang may kakayahang gawin ito ay si Go lang. Itong walang hiyang tao. Naipon namin ang mga blueprint sa loob ng maraming taon at mga materyales. Marami ay one of a kind. Walang backup. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Mga, bigyan kami ng paliwanag. Pasensya na. Kasalanan namin ito. Huwag kayong mag-alala. Siguradong bibigyan ko kayo ng paliwanag. Anong paliwanag? Wala. Ang mga produktong ito ay ginawa gamit ang imported na kagamitan at espesyal na proseso at kasama ang gasto sa R&D. Ang Luigi ay milyon-milyon. Sa akin naman, lahat ay nakaayos na. Hintay na lang ng blueprint para sa produksyon. Gastos sa pagkaantala, gastos sa materyales, maraming supplier sa itaas. Napakalaking Luigi. Kaya ba ninyong bayaran? Kalmahan muna ninyo. Ginamit ko ang buong kumpanya para tulungan ka. Ganito mo ako, Trinato? Paano ako makakalma? Makinig kayo kay Amoye. Bro, kumalma ka. Bigyan nyo kami ng oras. Pangako ko, ngayong araw ibibigay sa inyo isang kasiyasyang sagot.
Ang kumpanya ninyo, ang pinakamahalagang assets ay nasunog na. Hintayin na lang ang bankruptcy. Huwag kayong magpalusot dito. Tingnan natin kung ano pa ang mahalagang bagay. Mga bilasan ninyong kunin. Para na sa amin bilang kompensasyon. Kahit kaunting bawas sa lugi. Tera. Oo. Tera. Uy, kayo! Wag. Xingqian, anong nangyari? Uy, mayroon akong Ye Corporation 51% na shares. Ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magmalabis. Ikaw ang nagsindi ng apoy na yan, at naglalakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Maghanda ka ng makulong. Halatang may plano sila. Sinadya ka nilang inisin. Huwag mo siyang pansinin. Anong mata mo ang nakakita na ako ang nagsindi? Hemp, may ebidensya ka ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi basta-basta nagsasalita. Mag-ingat ka, baka idemanda kita ng paninirang puri. Ako. Kakarinig lang namin tungkol sa aksidenteng ito at nagmamadali kaming dumating para mag-alala. Kung ganyan ang sasabihin ni Monsieur, iyan ay talagang makakasakit sa aming amo. Hahaha. Okay lang. Wala akong pakialam. Basta ang mga tao niya ay magiging akin din naman. Xingqian, paano kung ganito? Kung papakasalan mo ako at paluhurin mo si Mahuadong at paluhod siyang mag-sorry ng 10 beses, sasali ako sa bagay na ito para tulungan tayong ayusin ang gulo. Ano sa tingin mo? Sa ganitong paraan, mawawala na ang agreement. Hindi lang makakaalis si Monsieur sa problema, kundi makakapagpahinga rin siya sa bahay bilang isang mayamang may bahay. Dalawang bagay na magkasabay na maganda. Mr. Gu, huwag kang mangarap. Hanggat may hininga pa ako, Xingqian, hindi mo maaring hawakan ang Ye Corporation. Sinasabi ko sa'yo, ang pakasalan ka ay kung mamatay ako. Mr. Gu, bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos ang 3 buwan. At ito ay Angsing Group. Ngayon, umalis ka na. Ay, ilang araw pa lang, ginagawa mo na siyang alipin. Kagabi, kayong dalawa ay malamang masaya, di ba? Ikaw, Pero sinasabi ko sa'yo, hindi kayo tatagal ng 3 buwan. Kung hindi dahil ngayon, tinulungan ko kayong magbayad ng utang. Bukas ay mababang karote na kayo. Kaya kahit si Jesus ay dumating, hindi ka na maliligtas, sabi ko. Tingnan ko nga, aling aso ang tumatahol. tatay. Wala ka ba sa Africa? Kailan ka bumalik? Umatong ka sa anak ko? Walang takot sa kamatayan? Hindi. Tay, huwag kang magulo. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Hintayin mo akong matapos. Pupuntahan kita. Anak, nasa likod mo si tatay. Wala kang dapat katakutan sa kanila. Pearl lang naman ang kailangan, di ba? Kung magkano ang kailangan, ibibigay ko. Siguradong invest ko sa Angsing Group. Ito, namana mo ang pagmamayabang. Talagang anak ng kanyang ama. 2 cute. Isa na namang mayabang na mahirap. Ay, ikaw, isang simpleng security guard. Ano ang ipapambayad mo sa investment? Anak, nitong nakaraang 30 taon, pinaghirapan mo. Ngayon, ang iyong pagkatao, kakayahan, pananaw, mas mahusay kaysa sa akin noong araw. Congratulations, nakapasa ka sa pagsubok. Simula ngayon, ang trilyong kayamanan ng pamilya Ma ay iyong mamamahala. Ay, tama na. Mas lalo kang nagmamayabang. Kayo dalawa, dito nagpapanggap kayo sa Catch the Doll? Huwag kayong magpahiya dito. Oy, Odog. Linisin mo ang bibig mo. Sino ang talo dito? Hindi ba halata? Tingnan mo ang iyong sarili. Ang Kaijin Group ko. Akala mo itong 1 bilyong puhunan saan galing? Hindi ba dahil sa akin? May kakilala ako sa nangungunang konglomerato sa mundo. Gusto kong malaman sino talaga ang iyong backer na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na maging ganito kamayabang. Nahihirapan ka rin ba? Ikaw, isang basurang security guard, nakakita ka na ba ng importante? Ang madalas mong makita siguro ay ang anak mong nagde-deliver ng pagkain. Ikaw, Tama, nag-deliver nga si Huadong ng pagkain, pero hindi ibig sabihin na mababa siya, at bawat perang kinikita niya ay malinis at marangal. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano naman kung sabihin ko? Ang importanteng tao ay ang kanang kamay ng pinakamayaman sa Jiangzhou, si Mayu. Ye Xingqian. Habang gusto pa kita, sumama ka sa akin ng maayos. Kung hindi gumamit ako ng ibang paraan, mapapahiya ka, iyak ka na lang ng iyak. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kami ni Huadong ay nagkasundo na. Buhay man ako, sa kanya ako patay man, sa kanya rin.
Huwag ka nang umasa. Ayaw mo maniwala hanggat hindi mo nakikita ang kabaong? Sige, tatawagan ko ngayon lahat ng customer ninyo para mag-account sila sa iyo. Ipapabagsak kita ngayon. Pingi ka ba? Nagdesisyon na akong mamuhunan sa Ye Group. Tay, huwag kang magulo. Tito, alam kong mabuti ang loob ninyo. Pero kung ito ang tadhanang Ye, tatanggapin ko na. Pero kahit ano pa man lalaban ako hanggang wakas. Anak, mabuting bata. Ang tangang anak ko, maganda ang panlasa. Pero huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, ikaw pa rin ang CEO Ye. Tungkol sa kanya. Ipapa-withdraw ko kay Mayu ang investment. Mayu, nandyan ka ba? Gusto kitang makita sa Angsin Group sa loob ng 3 minuto. Ikaw, isang matandang security guard. Sabi mo kaya mong tawagin si Ma Zong ng Tianma Group? Kung kaya mo siyang tawagin, kaya ko ring tawagin ang chairman ng Tianma Group, ang pinakamayamang tao sa mundo. Ikaw, sa Tianma Group, close ka ba sa chairman? Ikaw, matandang loko? Kay Ma Yuzong? Close ba kayo? Alam mo ba? Ma Zong kumikita sa 1 minuto. Kaysa sa inyong mag-ama ay mas malaki pa kaysa sa buong buhay nyo. Magkano ang kikitain ni Mayu? Nasa isang desisyon ko lang iyon. Parang sa lagubang na humihikab, ang laki ng bibig mo. Alam ko rin na Ma ang apelyido mo, pero hindi ka dapat maging mayabang at ignorante para ikumpara ang sarili mo kay Ma Zong. 2 minuto na lang. Hindi ko talaga alam tulad mo, mga taong nasa ilalim ng lipunan, ano ang tatawagin mong tao para magpanggap na Ma Zong. Hindi naman siguro iyong mga kasamahang may TB. Kung talagang kaya mong tawagin si Masong, ang Angsan Group, ang pinsalang idinulot sa amin, ay kakalimutan na. Sige, ikaw ang may sabi niyan. Tama na, sawa na akong maglaro. Itong matandang gago na puro daldal, itapon ninyo sa labas. Ano ang ginagawa ninyo? Makipaglaro kayo sa akin, mag-ama kayo. Kung ganon, silang dalawa itapon ninyo sa labas. Iwan ninyo ang lugar para sa akin. At kay Miss Ye, may importante akong gagawin. Sinasabi ko sa inyo. Sinong magkakagulo? Tatawag ako ng pulis. Kaming mga tao na ito ay lumaki sa kulungan. Mga tropa, sugod. Oras na. Hanggang kamatayan, nagpapanggap ka pa. Laugu? Umanap ka ng patay. Hindi ba si Ma Zong? Ito anong hangin? Ang nagdala sa iyo rito. Dahil sa iyo. Ako. Kung marinig ko ulit yan mula sa bunganga mo, iluluwa mo. Ako? Bubunutin ko ang dila mo. Opo. Tama po kayo, Ma Zong. Magaling na bata. Ilang taon tayong hindi nagkita. Ang iyong mga mata ay katulad noong bata ka pa. Kamukha mo ang tatay mo. Tito, noong una kong narinig ang apelidong Guo na tinawag ka, akala ko pareho lang ang pangalan. Hindi ko inaasahan na ikaw talaga. Teka. Tito? Siya ang tito mo? Hindi ko tito, tito mo rin ba? Medyo kamukha nga. Muntik na akong maloko. Kaya pala, kayong mga basura sa mababang antas, paano kayo makakaugnay kay Ma Zong? Noong una, malayo ko lang nakita si Ma Zong 1 beses lang. Kahit na ang tito mo ay talagang medyo kamukha ni Ma Zong, huwag mong kalimutan na may mata akong matalas. Muntik na kayong makapagdaya sa akin. Kapal. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Ang laki ng kapangyarihan mo, ha? Mga kapatid, ang taong ito ay nagpapanggap na Ma Zong. Durugin ninyo ang mukha niya. Laugo, baliw ka ba? Kakagatin mo pa ako? Kunin ninyo itong peke at dalhin kay Ma Zong. Kapag natuwa si Ma Zong, baka dagdagan pa niya ang puhunan. Uy, Ma Zong! Nasa Angsin Group ako. Nahuli ko ang isang nagpapanggap sa iyo. Nasaan po kayo ngayon? Ipapadala ko na po sa inyo ang tao. Bahala na po kayo sa kanya. Ang galing ng timing.
Ako ngayon, nasa Angsin Group mismo. Hoy, talaga? Saan po kayo? Buksan mo ang iyong mga mata. Tumingin ka sa likod. Hindi naman siguro si Mazong talaga. Mazong, ako ay nagkamali. Nagkamali ako. Patawarin na po ninyo ako. Nagkamali ako. Pasensya na po, Mazong. Kasalanan ko lahat. Hindi ko nakilala na ikaw pala ang boss. Maawa na po kayo sa akin. Tama na. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Dahil lang sa dalawang yan. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa, hindi ko kayo mapagkakamalan. Ako, tatawag ako ng tao ngayon din. Babaliin ko ang mga binti nilang dalawa. Hindi ka nagbago. Alam mo ba kung sino silang dalawa? Isang delivery rider. Isang gwardiya. Ito si ang chairman ng Tianma Group, ang pinakamayamang tao sa mundo, Ma Tengfei. Hindi naman. Mazong, anong malaking biro ito? Ito ay ang pinakamayamang tao sa mundo, Anak ng chairman ng Tianma Group. Ma Huadong. Hindi po, tatay. Hindi ba dati kang nagtatrabaho sa Africa? Tapos umuwi ka at naging gwardiya? Paano ka naging pinakamayamang tao sa mundo? Sasabihin ko sa iyo mamaya ang tungkol dito. Ako. Ngayon, ano pa ang gusto mong sabihin? Miss Ye, naka-attach siya. Sa anak ng pinakamayamang tao sa mundo, ang pinakamayaman ay mamumuhunan sa Angsan Group. Ngayon, talaga tayong makakapanatag. Handang magpatuloy ako, makipagtulungan sa Angsan Group. Ang apoy na ito ay nagdulot ng pinsala. Ako na ang magbabayad. Gusto ko. Maraming salamat sa suporta at pag-unawa ng lahat. Gagawin ko na ipasama kayo sa sekretarya para magparehistro sa front desk. Huwag kayong mag-alala. Ang pinsalang dulot ng apoy na ito, siguradong babayaran ko ng buo sa inyong lahat. Shaoli. Tara na sa akin. Tara. Yung dalawang tao. Ano ang gagawin natin sa kanila? Itong si Go hindi siya mabuti, gustuhin ko man siyang pagsabihan, marumi ang aking kamay. Mga kaibigan, kung gusto ninyong hindi madamay, kaladkarin ninyo siya palabas. Ma Huadong, umaasa ka sa tatay mo. Kung wala ang tatay mo, wala ka. Sandali. Natalo ka. Pero parang hindi ka kumbinsido. Nakarating ako ngayon. Hakbang-hakbang lahat sa sarili ko. At ikaw, lagi kitang tinatapakan dahil bigla kang nagkaroon ng tatay. Mababago mo ba ang lahat ng sitwasyon? Isa kang umaaalang sa iba, walang kakayahan. Sige. Patalunin kita ng buong puso. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lakas loob mo bang makipaglaban sa akin? Sige, laban. Ano ang takot? Makalipas ang 3 buwan, ang bid ng Jiangcheng City ko Shounam, 1 ang bid ng Jiangcheng City QQ Now, 1 ang bid ng Jiangcheng City 001, sasali ang Kaijin at ang Shin, hindi ko isasali ang tatay ko. Kapag nagawa mo akong talunin at makuha ang bid ang Tianma Group, ang 1 bilyong puhunan ay sa iyo, walang kulang. Si. Astig ka. Titingnan natin. Tay, ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Bakit mo itinago sa akin dati? Xiaodong, dadaling kita sa isang lugar. Pagdating natin doon, maiintindihan mo. Ito ang kuya mo. Tay, kailan pa ako nagkaroon ng kuya? Ako ang pinakamayaman sa mundo. Ang chairman ng Tianma Group. Ang anak ko, ipinanganak na may gintong kutsara. Ang kuya mo mula pagkabata. Lahat ng gusto niya, nakuha niya, maaksaya at magara, walang takot sa batas. Kasalanan ko lahat. Nang magising ako at gusto ko nang ayusin. Huli na ang lahat. So, paano siya namatay? Nakipagkaibigan siya sa masasamang tao. Araw-araw na sa bar at sugal. Isang beses,
Sobrang lasing siya. Nakipagkarera siya sa kalsada. At naaksidente, patay siya. Pagkamatay ng kuya mo, nag-isip ako kung may mali ba sa aking pagpapalaki sa pamilya. Sobra ko siyang na-spoil. At pinaganda ko ang buhay niya, sobra ang yaman. Kung hindi ganon, hindi ba siya magiging ganito? Tay, huwag kang magalit sa sarili mo. Iba-iba ang tadhana ng tao. Ito rin ang pinili ng kuya ko. Gusto ko lang siyang protektahan sa hirap. Kung pinaranas ko sa kanya ang mga pagsubok, baka hindi siya namatay. Hey, Actually, muntik na rin akong mamatay. alam ko. Noong tumalon ka, naglagay ako ng airbag sa baba. Noong nilason ka, nasa tabi ako ng CCTV. Anak, sa buhay, maraming pagsubok. Ang tatay mo rin, pagkatapos ng maraming hirap, nakamit ko ang pagiging pinakamayaman. Ang posisyong ito sa hinaharap ay ipapasa ko sa iyo. Kung hindi mo maranasan ang mga pagsubok na ito, natatakot ako na sundan mo ang yapak ng kuya mo. Pero buti na lang, magaling ang ginawa mo, ikaw ay isang karapat-dapat na tagapagmana. Pero, gusto ko anak, huwag mo akong sisihin sa panloloko ko sa iyo. Dalawang beses na akong nakaligtas sa kamatayan, malaki rin ang naitulong mo sa akin, tsaka walang anak na hindi nagpapatawad sa ama, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Anak, simula ngayon, gawin mo ang gusto mo. Laging nasa likod mo si tatay. Bilang iyong pinakamatibay na sandigan. Kaya kang magsimula sa wala. Gawing number 1 sa mundo ang Tianma Group. Kaya ko rin. Ang anak mo ay hindi mas mababa sa iyo. Mabuti. Kung malalampasan mo ako para sa akin, hindi ba ito isang uri ng kaligayahan? Usap tayo. Tatlong araw. Binibigyan ko kayo ng 3 araw. Dapat ninyong makuha ang Anshin Group. Kung hindi, kayo lahat lumayas kayo. Pero amo, sa likod nila ngayon ay nakatayo ang Tianma Group. Paano natin sila lalabanan? Kailangan ko pa bang ituro sa iyo iyan? Kung wala kang utak, sabihin mo sa akin. Maraming gustong umupo sa pwesto mo. Naiintindihan mo ba? Narinig nyo na. Binibigyan ko kayo ng 2 araw. Maglabas kayo ng 3 plano. Bakit kayo nakatanga? Kinuha kayo ng kumpanya para lutasin ang mga problema, hindi para maging mascot. Ginoong Wu, 2 araw, 3 plano. Ang oras ay talagang Masyadong maikli ang oras. Problema ba iyan? Dahilan ba iyan? Pareho lang tayo ng pagsisimula ni Anshin. Walang kwenta. Mga walang kwenta. Ginoong Wu, may ideya ako. Sabihin mo. Sige. Kung gayon, ang planong ito ay ipapatupad mo. Tandaan mo, huwag kang mag-iwan ng anumang ebidensya. Basta matalo lang si Ma Huadong, hintayin mo na ang promosyon at dagdag sahod.
Mahuwadong. Mahuwadong. Alam ko na ang iyong plano at base bid. Sa pagkakataong ito, mahirap nang hindi manalo. Ahem. Sa makalawa na ang bidding, kumusta na ang paghahanda? Huwag kang mag-alala, amo. Sa pagkakataong ito, mananalo tayo sigurado. Ayos bata? Hintayin ko ang magandang balita mo. Ito na ang aming arkitektura firmang Kaijin Disenyo at Plano. Salamat. Mahuwadong. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ako. Salamat sa Kaijin Architecture Firm. Para sa kanilang bid proposal presentation, susunod, tawagin natin ang kinatawan ng Angsan Construction Group na umakyat sa entablado. Hindi mo inaasahan, Mahuwadong? Hintayin mo na lang ang pagbabayad ng 1 bilyong piso. Mga kaibigan, tingnan ninyo ang malaking screen. Ito ang aming bid proposal ng aming Angsin Group. Nagkamali ka ba sa proposal na ito? Binabati ang Angsan Construction Group, nanalo sa bid. Ako. Hindi ikaw, munting sinta? Hindi ba sabi mo, tiyak na mananalo tayo? Bakit ito ay? Nanalo ang Anshin Group. Imposible. Talagang imposible. Amo, talagang ako. Talagang sinuhulan ko si Xiao Li kinuha ang ating plano ng bidding, di ba? Alam mo pala, Dahil ako ang sadyang nagpabigay kay Xiao Li sa iyo, iyon ay ang aming itinapon na plano. Pasensya na. Mr. Wu. Matagal na, kamusta? tinanggap mo ang pera ko. Binigyan mo ako ng pekeng plano. Sinabi mo lang na gusto mo ng plano, hindi mo sinabi kung totoo o peke. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Walang profesional na integridad. Alam mo lang gumamit ng mga maruruming taktika. Ikaw, munting sinta, niloko mo ako? Lintig ka. Inilagay ko lahat ng aking kayamanan. Lahat sa pusta na ito para ikaw ang gumawa ng plano. Kinuha mo ang itinapon na plano ng iba para lokohin ako, di ba? Lintig ka. Sinira mo ako. Inubos mo ang lahat ko. Sinira mo ako. Tigil muna. Tigil. Magsasalita ako ng ilang salita. Talo kayo sa taya. 1 bilyon. Walang bawas kahit 1 sentimo. At bibigyan ko pa kayong dalawa ng isang malaking regalo. Kayong dalawa, ang mga maruruming bagay na ginawa ninyo. Matagal ko nang nakalap ang ebidensya at ibinigay na sa pulisya. Sa tamang panahon, maghintay kayo sa kulungan. Xingchen, huwag mong gawin iyan. Tayo dalawa ay may kasunduan sa kasal. May pagkakataon pa ba tayo? Itong 1 bilyon. Ayaw ko na. Pwede ba? Ayaw ko na Xingchen. Lintik ka. Kasalanan mo ito. Munting sinta. Matandang walang kwenta. Ilang masasamang bagay ang ginawa mo. Ilang problema ang inayos ko para sa iyo. May pera ka lang. Ano naman? Xingchen, bagay sa iyo ang wedding gown na ito. Subukan mo. Wang Lai. Sino siya? Tinatanong kita, sino siya? Tama na ba ang gulo mo? Umuwi ka na at alagaan ang mga bata. Ikaw ay isang hayop. Dahil sa'yo, nakipaghiwalay ako kay Mahuwadong. At ngayon, para sa babaeng ito, hihiwalayan mo ako. Tao ka ba? Lumayas ka. Tingnan mo ang sarili mo. Anong itsura mo? Matanda at pangit. Nasusuka ako sa'yo. Huwadong, alam kong mali ako. Tulungan mo ako. Si Wang Lei ay isang walang hiya. Pagkatapos naming ikasal, sinaktan niya ako. At ginamit ang pera ko para sa ibang babae. Huwadong, alam kong mahal mo ako. Magbalik tayo? Magbalik? Simula ngayon, makakasama kita sa masayang buhay. Okay? Tita, narinig mo na ba ang pinakamagandang paraan para sa ex? Ay isipin na patay na siya? At ang sinabi ni Wang Lei kanina, sa tingin ko tama siya. Kapag nakikita kita, nasusuka din ako. Ang mabuting kabayo ay hindi kumakain ng dating damo. Pero dahil sa naging relasyon natin bilang mag-asawa, tutulungan kita minsan pa.
para hindi na siya maghanap ng ibang babae. Totoo ba? Talaga bang tutulungan mo ako? 3 araw na ang nakalipas, iniharap ko sa pulis ang ebidensya ng inyong tangkang pagpatay, kakakuha ko lang ng balita. Napatunayan na ang ebidensya. Wala akong alam sa tangkang pagpatay. Mahuwadong, ikaw ay isang hamak na tao. Kapag nakalabas ako, papatayin muna kita. Banglay. Banglay. Ganito, hindi na niya kailangang mag-alala sa kanyang lalaki, na naghahanap ng ibang babae kung saan-saan. Xingchen, salamat. Mula ngayon, ako na ang tunay na nagpapaalam sa nakaraan. Pinabati kita. Nagkaroon ka ng bagong buhay. Xingchen, gusto mo bang sumama sa akin upang itayo ang ating kinabukasan? Kailangan ko itong pag-isipan ng mabuti. Sige, pag-isipan mo ng mabuti. Bakit hindi mo pa ito isuot sa akin?